superstitious ba ito? Ang alam lang natin, abay nag-trending Uy! itong gentleman na ito. Nakita ko rin siya. This week. Inisip ko noon, kamukha ni ano yun, no? Pero ano kaya ang ginagawa ni Master Hans Kua doon sa Senado? On the very historic Tuesday. Okay, let's bring in Feng Shui Master Hans Kua. Master Hans, magandang hapon sa iyo. Good afternoon, Master Hans. Magandang hapon po. Alam niyo ba, idol ko talaga si Lord. Lord, thank you sa chance na mag-guest. First time ko mag-guest sa Afternoon Delight mo. Dati nag-guest ako sa show niyo na... Wag po. Ano po? Wag po. So wag po. Doon tayo kakilala. Napakatalino po ni Lord pagdating sa mga questions. Grabe naman, Master Hans. Dinadaan lang sa gandang lalaki. Tsaka, ayun, isa pa yun. Matalino na, magandang guided by lalaki the pa. Holy Spirit. Isang senador. Master Hans, okay, una sa lahat, bago ko tanungin kung ano ginagawa mo sa Senado noong June 10, ikaw ba'y naniniwala sa Friday the 13th? Ay, okay. Tingnan natin. Ang Friday the 13th, isa sa mga superstition, paniniwala na pagka Friday the 13th daw, ito daw po ay malas. Sabi nga kanina, no? 13th, Friday the 13th, payday, traffic. Pag 13th floor sa mga condominium, sa mga building, nakikita natin walang 13th floor. Dahil pag sinabi mo 1 plus 3 is equals to 4. 4 in Chinese, we call this as C. Ibig sabihin na matay. Malas, ayaw nila. Pag may mga bahay na number 13, isa nawawala yung number 13 sa isang subdivision, nag-iba yung number. Kasi ano kayo number 13, ayaw nila. Ayaw ng owner na yon pag nag-feng shui ko, na number 13 ang bahay nila. Ito ba yung superstition? Ito ba yung malas? Actually, ang number 13, 1 is number for victory, 3 naman is to prosper. Kaya lang pag kinombine mo sila, magiging 4 siya, hindi siya ganun kaganda. That ang ibig sabihin nito, nagiging 4 siya. Friday 13th, malas ba to? Ito po ay isang superstition, wala po siyang paniniwalang ganyan sa feng shui side. Ito po ay depende sa ating mga pananaw kung paano natin sisimulan ng day natin. Dahil Friday 13, may mga tao na sinaswerte. Dahil 13th, Friday 13 ngayon, may sweldo ko, basta kumastra pa. Galingan ko, magpapakitang gilas ko kay boss, baka mabigyan ako ng mas magandang promotion, ng bonus o increase o whatever, may opportunity. Dahil today is payday, baka mas marami akong benta ngayon, kaya gagalingan ko. Ito pong Friday 13 isa sa superstition po yan. Ito po isang paniniwala na kung malas o hindi, nakadepende pa rin yan sa iyong pagiging hands-on. Kung ikaw ba ay suswertihin, hands-on dapat ka sa career, sa swerte para swerte ang pasok ng Friday 13. Swabe rin ang pasok ni Master Hans, hands-on. Hands-on. Well, tama naman si Master Hans, nasa perspective mo na yan kung maniniwala kang malas ka ba or swerte ka. But para lang dun sa mga naniniwala, Master Hans, ano ba yung mga pwedeng gawin pangontra na lang sa negative energy? Pag 13, di ba? Yung number 13 nga. Ang ganda tanong niya, no? Master Hans, Friday the 13 nga, ano ba dapat natin gawin? Simulan natin ang araw with prayers. Tandaan natin, sa lahat ng feng shui, mas mataas pa rin ang pagdadasal kay Panginoon. Depende yan kung sino ang Panginoon mo. Kung ano man religion mo, na bahala ka dyan. Kanya-kanya tayong paniniwala. Importante ang prayers. Bukod pa sa prayers, kailangan natin gumawa ng good deeds. Sharing your blessing. Ano may mga good deeds? Example, magtatrabaho ka, may nakita kang guard sa labas ng pintuan nyo, mag-greet ka lang, mag-smile ka lang. Good karma na yun. Nag-invest ka, nag-share ka ng good karma at mayroon ka nakasalubong na nanghingi ng tulong, tinulungan mo. Kahit simple sa social media lang, nag-post ka ng good vibes. Ito po yung nagdadala na po ng swerte. Sa bahay naman natin, kumalas ang bahay natin, parang feel natin, parang laging maalat-alat. Tapos Friday the 13, paano pwede mong gawin is pwede mong buksan ng bintana. Make sure natin na may sikat ng araw na pumapasok sa bahay natin. Buksan ang bintana para yung fresh air papasok. Pwede natin buksan ng pintuan pero hindi papasukin Huwag niyo papasukin ang magnanakaw kung hindi yung fresh air natin. Gawin nating maliwanag ang bahay natin. Pwede tayo magsindi ng 9 na pirasong insenso. Pausukan ang bahay natin para pangtanggal ng mga negative malas sa bahay natin. Dapat sa ating sarili, sa ating pananaw, ating mindset ay kinukol natin sa universe na ang Friday the 13th ay swerte sa akin dahil yung araw na to magdadala yan ng maraming blessing at success sa buhay ko, sa trabaho ko at sa pamilya ko. Yan ang pinaka-importante. Ang tanong ngayon, si Master Hans ba nasa Senate building para magtanggal ng malas, magsindi ng insenso, mag-ali ng kung ano para makontra kung ano man ang negatibong enerhiya ang meron doon. May nasenso ba kayo doon, Master Hans, na naku, may nababibes ako dito. Napadaan lang ako sa Senate noon at nakita natin na-shock din ako, nag-trending talaga ako, nasa harapan ko daw po.
ang bolang kristal. Joke lang po yun, Senator. Apa. Harapan ko daw po may mga isang napakakintab na bolang kristal. Nabasa ko yan po sa ating sa mga Ganda. post comments po ng ating mga netizens. Ang daming mga comments. So, una yung aking buhok daw po ay pwede ko daw pa ipahiram kay Senator. Chef, pwede niya pong hiramin ang buhok ko po. May nagsasabi, yun daw po yung bolang kristal. Kaya daw ako nasa Senate dahil binabantayan ko daw po ang bolang kristal ko. This is just a joke. Hindi nga side lang po yan. ang tataba ng mga comment. Ako po tawang-tawa sa mga comment nila. Ang gagaling ng comment na to. Pero doon si Master Hans Kua ay para mag-check na nakikiusoso lang naman at para magtingin tayo ng good vibe, mag-share tayo. Kasi napaka-seryoso. Talaga nga naman makikita mo emosyon. Yung mga emosyon ng mga senador natin, talaga namang mainit. Ang Senate area niyo, talaga nandoon si Master Hans para mag-share ng good vibes. Hindi lang ako pwedeng kumaway sa camera kasi baka mapaalis tayo nang wala sa hulog. Pero nandoon tayo para mag-share. Ang dami naman natuwa ng mga netizens natin dahil nagka-good vibes naman daw po. Marami nga lang mga comments na nakakatuwa at nakaka-inspire also. Ang ginagawa ni Master Hans po doon ay nanonood at pinagdadasal na sana po maging swerte ang ating Senado para po ang Pilipinas natin ay mas lalong swertihin dahil sa giging hands-on ng mga Pilipino. Magiging hands-on tayo sa swerte. Pero Master Hans, naimbitahan po ba kayo doon? Mayroon bang senador na nag-invite po sa inyo personally na umattend nung araw na yun? Napadaan saan galing. Pwede ba yun? At saka ang lakas si Master Hans, hindi ka basta-basta pwede umupo. Wala naman nag-invite sa atin. Wala naman nag-invite na padaan lang si Master Hans. Sakto-sakto. Nasa likod talaga ako ng camera. Syempre, mainit yun yung day ng kanilang pagsusuot ng kanilang yung judge na damit nila. Oo, yung mga robes. Yung mga robes sila, nakita ko talaga, suot nila yun. Tapos nakita ko mainit yung kanyang diskusyon. Siyempre, nakapanood na rin tayo. Saktong-sakto. Nandoon yung ating camera. At nakita talaga. Ang ganda nga ng buhok ni Master Hans Kua dyan. Marami nag-comment. Pak na pak din daw yung ilong ko. Ayun na nga yung next question ko, Master Hans. Maraming nagtatanong na concerned citizens. Ano daw po ba yung tawag dun sa gupit nyo nung araw na yun? Sharky to mohawk daw to, sharky to. Ito daw trolls. Yung trolls na uso na nabubu. Yung nabubu ng panahon natin, ng panahon namin dati na ng mga 90s, meron tayong trolls yung iba ring trolls ngayon, ang trolls sa online na yun Pero dati trolls namin tinataas yung buhok niya, iba't ibang kulay. Ito po yung aking hairstyle. Swerte to. Dahil ito po yung fire element. Kidding aside po kailangan talaga natin lahat ng mga feng shui. Ang feng shui po is isa yan sa mga sangkap ingredients natin sa pagiging mas tagumpay natin. Mapa-negosyante ka man, mapa-politician ka man, mapa-simpleng career-oriented ka man. Importante na in-incorporate natin ang feng shui. Pero syempre, sipag tsaka diskarte pa rin dahil kayo pa rin po gumagawa ng swerte nyo po. Napakadami ko po ng mga natulungan na po from mga businessman, from career-oriented, na feng shui natin sila, mas lalong umangat ang kanilang mga buhay. Alam ko na si Master Hans, napadaan ka mo, di ba? Alam ko kung saan siya galing. Saan? Kumain kay Diwata, Paris. Malapit lang yun. Di ba sa labas lang yun? Kung hindi dyan, galing siya ng film center. Yun. Pero, Napadala. sabi nila, Master Hans, di ba, matagal lang pinopropose na, of course, may ginagawa na ng Senate building, Pero ito, seryoso, meron ba kayo, from a feng shui point of view, ang GSIS building na yon, ano yung feeling ninyo sa session hall, ang kailangan mga i-improve? Sa session hall natin, maganda yung pagbukas natin sa session. Maganda yung direction ng session hall natin dito sa Senado. Maliwanag siya. May malaki tayong flag sa harapan, kita-kita. Maganda naman ang ating session area dito. Wala naman nakita mga poison arrow. The lighting is very good. The space is also very good. May nakita ba akong error sa feng shui natin sa session hall? For now, wala po ako nakitang mali o hindi maayos o maling error sa feng shui side sa session hall ng Senado. Error po sa pag-preside ng trial. Mga biglaang mga changes na posibleng mangyari sa nakikita natin trial. Kaya abangan natin. Kasama rin po sa Master Hans Kua na nanonood ng Sambayang Pilipino na sana po magkaroon po ng magandang output ito para sa pangkahalatan para sa ating Pilipinas po. May kinalaman din ba sa feng shui, Master Hans, yung kurbada ng mga kilay, halimbawa? Doon sa ilang mga nagpe-preside ng trial, kunyari. Yung kilay, importante. Alam mo ba sa kilay, nandiyan kasi naka-post natin ang ating career.
So dapat po mas makapal na kilay, mas maswerte, no? Yung panahon na manonood ko noon, mga 90s, yung mga nakita ko mga tita na mami, inaahit nila ang kilay. Oo Tapos nga. sinodrawing nila isang guhit. Ngayon naman ang kilay, pakapalan ng kilay, mas makapal daw, mas bata naman daw ang kilay. Ang kilay kasi sa face reading natin ay may kinalaman po sa career at determination natin. So, ang swerte sa kilay natin kailangan mas makapal, mas ma-black o mas makapal na kilay po ay nagdadala ng mas maswerte sa career man at sa opportunities o sa determination ng isang individual. So, totoo pala yung kasabihan, kilay is life. Yun, kilay is Literal. life. Tama po, Kilay Lloyd. is life, oo. Tapos yung, Tama. naalala mo si Luigi, ano pangalan nun? Monobrow na Luigi. halos yun, di ba? Yung sa, very controversial, of course, sa America. Master Hans, baka may gusto kayo tanong kay Master Hans. Ay, Tungkol sa oo scheduling nga, ng mga bagay-bagay. Oo. Ito, lagi kong kinoconsult sa mga feng shui expert kasi, Master Hans, ako po ay engaged at about to get married. Kaso, malas daw po ang taon na ito para sa mga Year of the Pig. Tama Pareho ba yun? kayong pig, At tama pareho ba? kaming Year of the Pig kasi, Master Hans. Okay, kailan kung parehas ang kayong year, magandang kung parehas time? kayong, kung parehas kayong Year of the Pig at gusto nyo magpakasal this year, pwedeng magpakasal, wag lang po magbe-baby ng snake. Dahil kalaban po ng pig ang snake. Pero pwede po ba magpakasal? Yes. Kung tayo sa year clash na po yun, kailangan ng konting malaking celebration. Ang pagkakapapakasal o wedding po ay isang selebrasyon. Kaya mag-celebrate kayo dito, i-enjoy nyo po dito. Wala pong bad feng shui if both of you are year of the pig at ikakasal kayo sa the year of the snake. Make sure na lang yung month, yung day ay dapat lucky sa both side, the groom and the bride. Ito po ay magdadala ng swerte sa mag-asawa. Wag lang po muna magbe-baby sa year of the pig. Next year na lang, the year of the snake, mag-baby na lang year of the pig. Next year na lang sa year of the horsey. Ayun. Oo. So, obvious naman, in literal, wag magbabawa ng ahas. Wag mag-imbita ng ahas sa kasal. Ay, oo. Pero ano ba'y gagawin yung energy ng isang snake sign? Sa pig, yes. Ang snake at ang pig po ay directly magkalaban, magka-clash po sila. Sila po ay directly magkalaban. Ano nangyari? Example, ikaw is year of the pig. Tapos meron kang secretary na year of the snake. At yung araw na to ay lucky day for the pig. Alam ba, may transaction si boss. O yung mag-asawa na lang, may transaction silang pupuntahan. O meron silang malaking event na gagawin. At na-meet nila ang taong born of the snake. Dahil kalaban sila, yung araw, yung opportunity, yung swerte na to, medyo nakaltasan ng konting swerte, nabawasan ng konting swerte at posible magkaroon yan ng konting negative energy o konting kamalasan. Kaya hindi ina-advise na magkasama ang pig at ang snake dahil meron sila mga kontra na energy sa isa't isa. Hala. Naku, marami pa naman akong kilalang Year of the Snake. Wala ka namang bridesmaid na no, Wala naman. Yun, Pero yung ako, magulang wala ko, mo Year na- of the Snake. patay tayo dyan. Ito, Master Hans, may tanong po yung aming producer. Ang Year of the Snake naman daw po, pwede ba magpakasal sa Year of the Dragon? Di ba ang Year of the Dragon, swerte na Dragon lang? last year. Oo, last ang year year of the po. snake. O kung ngayon, kung next na Dragon pa, next plus 12 years pa tayo Oo, para nga, malaman talaga. natin kung kailan next na Dragon. Baka ang ibig sabihin, groom is a dragon, tapos yung bride is snake, vice versa. Baka yung mag-asawa dragon and snake, pwede ba sila magpakasal? Pwede naman po. Ang tinatawag natin dragon at ang snake, sila po ay tinatawag natin seasonal combination. They are compatible naman in season. Ibig sabihin, itong dalawang magpartner na to, si dragon at si snake, very good friends sila. Pag mag-love-love sila, talaga namang napaka-in-love. Pero pag magkaaway naman sila, ay talaga namang extreme din. Yan ang ibig sabihin ng energy ng snake at ang dragon. Parang ice cream lang, ano? Oo. Naku, I'm sure kung may mga katanungan yung mga tao, pwede nila makonsult si Master Hans. Ano? Pero ito, Master Hans, ang pinaka-question ko kasi, itong 2025, Year of the Snake, parang ang daming mga aksidente na related to travel. 'Di ba? Parang Yes. ito, recently, yung Air India, there was a Yes. crash that involved over Yes. 200 people. Napaka-devastating. Talaga bang malas yung taon na to para mag-travel? This year, sa start pa lang ng year natin, nakikita na nasabi ko na sa prediction natin na marami pa tayong mga fire-related, man-made. Ano ba yung fire-related? Mga crash sa aeroplano, mga may kailangan sa pagsabog. Hindi sinasadya naman hindi wala namang may gusto magkaroon ng aksidente, pero man-made. Ibig sabihin, ito yung mga pag-dry o pangalan ng pilot error man, kung anong mga error, kung sino mang error yon, yung man-made na to.
marami pa rin po sa 2025 natin ang tinatawag nating mga aksidente na may kinalaman sa man-made. Ito po ay posible sa may kinalaman sa mga aircraft, may posible may mga kinalaman sa mga road o mga kotse, mga biglang aksidente. Marami po dahil sa energy ng tinatawag nating 2025, this year of the snake, activated po ang mga fire-related na aksidente. May nakaready ako dito yung for the month of June, general forecast natin sa month of June naman. Dahil June tayo ngayon, no? Opo. June month pa tayo ngayon, 2025. Ang general energy ng June month natin is marami tayong mga accomplishment. Marami matatapos sa work man, sa career man, sa negosyo man. Maraming output, maraming energy of matatapos, magagawa o ma-accomplish ngayon. Ang kailangan lang bantayan ng month of June, marami ring mga scam, cheating, betrayal. Wala. Pag negosyante ka, investor ka, sa love life din kung sa May tingin mo. cheating din. Naku. Meron din cheating, may scam din po. Makatakot May naman scam. yan. Diyan yung mga ahas papasok. Naku, Diba? oo nga. May mag-aasan Itong mga sa Year of love the life. Snake, sa bahay na lang kasi sila. Ay, may hugot. Paano man niya malalaman, Master Hans, kung ano yung lucky day nila? Paano kung mag-iiba yung lucky day nila? Depende kasi yan sa pag-fly ng stars So wala tayong specific day na kailan yung lucky day, kailan yung unlucky kailangan day pa natin. i-check yung mga... Oo. Sobra Kagaya, naman kagaya yun. June Diba? 14, bukas po, ang lucky day is Year of the Tiger. Para sa June 14. Tapos June 15 naman, ang lucky day naman po sa Year of the Rabbit. Ang tiger, kalaban ng tiger, monkey. So June 14 tomorrow, kalaban po ng araw ng monkey, ang 14 bukas. Tapos sa isang araw naman, at rabbit naman, kalaban ng June 16 naman, June 15 naman po, is sa naman si Year of the Rooster. Dahil kalaban ng rabbit, si Rooster. Diyan po kino-compute yung everyday na lucky day natin. Meron akong everyday na mga Master Hans, horoscope. ako'y Opo. kuneho. Anong dapat kong gawin sa Kuneho. lucky day ko sa 15? Alam mo, ang kuneho sa 15 ay maraming mga transactions na parating. Uy. Maraming pera. That would be Uy. 15 that would be that would be Sunday. Sunday Magandang nga araw to Ano meron kasi Sunday? Walang transaksyon pag Sunday. Malay mo. Parang Sunday, yata. Sunday magandang araw to para sa pag-ibig din ng rabbit. Uy. Bibuya! Ayan, This okay. is all I need to hear. Oo, sige. Maraming salamat po, Master Hans, for Mahal yun, joining yung us this konsultasyon Friday. na yun, Oo nga, nakaano tayo ngayon kay Nakalibre Master. ka kay Master Hans. Thank you po, Lord. Thank you po sa pag-guesting sa akin. Let me know anytime. Mag-guesting tayo. Siguro pwede ako magbigay ng 1 week na horoscope. Once a week o once a month sa show nyo po. Let me know. Oo. O kaya baka para dumami po yung mga reaction, engagement natin. Baka meron kayong mga viewers na gusto magpabaraha. Kapalaran readings sa kanila. Ay, bawal po Pwede sugal dito, afternoon Master din. Hans. Bawal po ang Reading. gambling. Reading Reading ba ng lang baraha? naman daw, Sorry. oo. Ay, joke lang. Master Hans, thank you for being such a good sport. Tarot reading. Tarot reading. Baka, Okay. kailangan nila po ng tarot reading sa show nyo po after delight yung mga nanonood sa mga after mag-lunch, lunch sila, time for merienda, at talagang nag-chill lang sila, gusto na malaman tarot reading nila. Let me know para once a month o once a week po, nandito ako sa inyo, mag-guesting po ako via maganda Zoom yan. o pwede na pumunta sa studio nyo, napakalapit lang naman ako sa inyo. Punta sa studio para ma-meet ko in person ang aking idol na si Lord. Oo. O baka yan na yung transaction na sinasabi ni Master Hans sa Sunday. Pupuntahan ko siya sa Shangri-La. Ikasa mo na daw yan. Puntahan ko siya sa Shangri-La. Nagkikita Puntahan mo kami ko, Lord. Sunday sa Shangri-La. Talaga naman di pa nagbabanding kita tayo, Lord, sa mga araw. Alright, sama natin si Ramon Bautista, Master Hans. Ay, Inom tayo. yes po, please. Maraming salamat sa ating Feng Shui Master Hans Kua. Thank you, sir. Thank you very much po.